Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong unang kalahati ng buwan ng Pebrero. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimay. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang, general reading tayo, kunin mo lang ang sayo, at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, ikaw pa rin ang makapagpapabago na ito. Gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative, nalalabas sa baraha, para makatulong din sa'yo, kung makapagbigay sa'yo ng awareness, change of decision, at maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang, gusto mo madinig, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Okay, may mga triumph and obstacle situation, maaring ikaw is pinagdadaanan o pagdadaanan mo. Yun ang nakita ko sa iyo. And basta, as long as you know your target, as long as gusto mo dagitin talaga yung sitwasyon, pag gusto mo at nasa tama ka, why not, diba? Yun ang sinasabi rin dito. Kailangan lang sa'yo is a solid foundation na bibigyan mo yun ng effort and you will succeed. Yun ang sinasabi. It's depend. It's good or bad. Ganon. Keep your life in balance. Dito sa first, is may mga bagay ka na magiging more patient ka, babalansin mo, iintindihin mo, maiintindihan mo. Yan. Or you need to keep balance, no? Sa mga nakakasalamuha mo, sa iniinom mo, sa pagkain mo, sa mga oras mo, ganyan. Kung ano man yan, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Or pwede rin yung may mga sitwasyon na pinipilit mong maging okay ang lahat. Pwedeng ganon, no? Pero, kung tutuusin, nagkakaroon ng obstacle and trouble. A wish granted. Congrats, may mga wish granted. Ako na nakikita sa iyo kung saan aspeto ng buhay mo yan, no? And we have the unsettled time, need to plan ahead. Okay, when it comes to kangaroo kasi is, wag kang, siguro jump ng jump. Parang hindi pinag-iisipan. Oo kasi gusto mo, di ba? Oo kasi gusto mo, pero magja-jump ka. Siguro kinakailangan na pag-isipan mo munang maigi, it's good or a bad, makakatulong or hindi, magiging okay ba or hindi, mga ganang sitwasyon, no? Nag-grant mo nga pero hindi naman naging maganda yung outcome, di ba? Kaya kailangan mo pag-isipan yung mga bagay-bagay o sitwasyon or kailangan mo talagang planuhin maigi, no? Huwag kang magiging pabigla-bigla na isang sitwasyon sa buhay mo. Kailangan mo mag-settle ng oras talaga, kumbaga pag-isipang maigi, no? And, handito yung mga events na nakapagpapa-apekto sa buhay mo. Pwedeng na may mga point ng buhay mo na you are still in a change situation. Pwede may mga nakaraan kasi handito rin si Eagle, diba? Na still in the chain. Or kaya mayroong the first week na situation na mahatak ka ng chain na yun. No? Mag-ingat ka lang sa chain. Kung ano man chain yan, baka mamaya ay matitigas na bagay. Mag-ingat ka na lang. Baka kung ano mangyari sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo. O baka bibili ka ng chain. Or yun, kung ano mga event na pwede maka-apekto sa buhay mo, sinasabi naman dito is you need mong mag-settle ng time doon, planuhing maigi, pag-isipang maigi, at magiging okay ang lahat. No? Yun na nakita ko sa iba sa inyo, this is the past connection or past situation sa buhay nyo. Kasi ito may mahata ka. Announcement. Mukhang mayroong announcement situation, Pwede ikaw yung mag-a-announce o makaka-receive ka ng announcement situation. Or pwede rin naman ito is, kung ito is titingnan ko dito, is announcement from the past, or kaya mga bagay na iniisip na gawin, aksyonan, or desisyonan, mga ganun, sabihin, pwede na doon sa point. May mga pinaplanong sitwasyon, pwede na doon sa point na yun, may mga pag-uusap na pwedeng mangyari. Pwedeng sa nakaraan, pwedeng sa dalawang tao, kung ano man yan. O sa trabaho mo man yan. Diba? Sa mga kahilingan mo. And secret admirer. Uy. May third party iba. Okay, so iba naman sa inyo is may secret admirer. Pwedeng ito is paghanga, crush, or pwede kasi, iba-iba kasi, pagka sa secret admirer, pwedeng halimbawa yung mama mo, ina-admire mo siya, ganyan. Parang, hindi mo man sinasabi sa kanya, pero you admiring your mother, pwedeng ganun.
Kasi ang galing-galing niya, lahat ng pagsubok, still standing siya, mga gano'n sitwasyon. O kung sino man yang admirer mo, pwede rin siya sa lovers, no? Kasi andito rin si skill. Yun, ang nakikita ko sa'yo. Maaaring nahandun ka sa sitwasyon mo pag dito is parang may mga bagay ka na nahata ka ng chain na to, nakaraan, na gusto mo pa rin. Or someone, pwedeng gano'n, no? Or may mga sitwasyon na kalembang to. Baka may madinig kayong kalembang, ganyan. May mga sitwasyon na Recomstable kasi is a like of ano siya, waking up, parang pagtawag or this a calling situation, ano, pagdating sa ibang aspeto ng buhay mo. Kino-calling ka ng sitwasyon na kailangan mo talagang pag-isipan, planuhin, at bigyan ng oras at panahon. Ganyan. Wag lang yung gusto mo. Kasi pwede rin kasi hindi maging maganda yung outcome. Pag-isipan mo pa rin. Energy ni Gemini. Energy ni Gemini. Okay, energy mo. Okay. Andito ka sa sitwasyon mo na andito talaga si scale, no? May mga bagay ka na tinitimbang. May mga bagay ka na parang manifesting situation, parang nandun sa pagpaplano din sa nakita ko dito. Yun, meron kang mga decision making or mga gustong i-move, actionan na pwedeng nagiging mabagal yung situation, pwedeng ganun. O kaya naman nandun ka sa point na you want mong parang gusto mong i-make sure yung isang sitwasyon sa buhay mo kung okay or hindi. Parang nandun nagiging slowly but surely yung situation mo this time. No, nandun yung energy na nakita ko sa'yo dito. May mga manifestation ako nakikita sa'yo. Energy mo rin, nandun ka sa point ng something, clarity. Pwedeng naghahanap ka ng clarity or pwede rin na nakamit mo na yung clarity na yon. May mga bagay ka na gusto mong itama din sa iba. Gusto mong aksyonan. Nandun ka sa point na yon. May mga bagay ka na gusto mong sa iba sa inyo is maulit or malakpasan. Nagkakaroon ka kasi ng tupat Alam mo, parang nandun ka sa point na may hinihintay or maybe there's an option situation na nagaganap nangyari sa'yo para you don't know how to proceed. If you take it action or not, if you're deciding to stay or you want to go, ganyan. Nandun ka sa point na parang mayroon kang dinidiscover sa iba or hindi yung preparation, parang ganun. It's more on your personal power ang nakikita ko sa'yo dito pagdating sa iyong energy. Personal power. Pero nasa sa'yo yung decision na to. No, if you want to end something into your life and you want to start to begin again or to begin the cycle, it's up to you. No? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. So, may mga gusto ko na ilit ko mo. Like a chain. Parating. Kay Gemini. Ano pong parating? Kay Gemini. The new cycle begin dito, no, sa iyo. Pwedeng nandun ko sa point na magkakaroon ka ng mga new cycle or muling cycle na sitwasyon. Parating. Gemini. Okay. Paratings. Okay. Parating sa iyo. Magkakaroon, okay, parang babalik ka sa nakaraan. Parang may babalikan ka. Yun na nakita ko sa iba sa inyo. Parang may babalikan ka or may tao sa nakaraan na magkakaroon uli kayo ng communication kasi merong unfinished business. Yun na nakikita ko. Pwede rin naman sa iba sa inyo is nagkakaroon ka pa rin ng interest. Kaya nandito rin si Chain na nagkakaroon ka pa rin ng interest from the past situation. Pwedeng kung saan man yung aspeto ng buhay mo. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa relasyon, pwedeng kung kanino man yan at kung saan man yan. May paghihintay,
Parating din sa'yo is separation? Maluga. Okay, you feel pain. Ang nakikita ko sa'yo dito, yun ang parating sa'yo. Parang may mga unexpected a flow of emotion happen into your life, pero kahit na magkaroon ka ng ganun na feelings, no? Mga disappointment man yan, emotional pain man yan, kalungkutan man yan, or yung depression man yan, kung ano mangyayaring heartache situation sa buhay mo, parang pipilitin mo mag-standing dun sa sitwasyon mo, pipilitin mo pa rin na manindigan, nandun ka sa point na yun. Hindi ko alam in what way sa buhay mo yun. Yun na nakikita ko sa iba. Ay, mayroon pala dito ang Two of Cups. Yun na nakikita ko sa iyo. Ang nakita ko rin na parating sa iyo is pagtatalo. May galit ba sa iyo? Dito kasi may mga taong galit. Yan. Either ito is inggit or galit talaga. May tulog-tulog din pag may time. Baka iba sa inyo kulang kayo sa tulog, pagising-gising sa gabi, baka may pinagpupuyatan kayo, no? Medyo bumawi ka rin sa nakita ko. May tao dito na nag-iisip sa'yo, ikaw ba to? May tao na nag-iisip sa'yo tuwing gabi. There's a union, actually, may union ako na nakikita sa'yo. Yan. 2 days, 2 weeks, 2 months, nangyari na or mangyari pa lang sa iba. Magkakaroon ng union or magkakaroon ng pag-uusap. Pwede ito is a part of the family or this person is yung tao na sinasabi ko kanina. Pwedeng ganun. Sa iba, sa inyo. May mga pag-uusapan din daw related sa may sinasabi kasi yung family connection Hindi ko alam kung pag-uusapan siya sa mga territorial, pera, mana, trabaho, or merong mas nakakatanda sa'yo na kakausapin mo or kakausapin ka niya. May pag-uusap ako nakikita sa'yo. Kung sino man siya sa buhay mo, a part of the family or someone is connected sa'yo. Kung sino. Basta mas ahead yung niya sa'yo, edad. Yun na nakikita ko dito. Someone, may boundary yung isang alam mo, may babae dito naman nagkakaroon ng boundaries. Or maybe you have a boundaries. May taong may boundaries Yun na nakita ko dito. Parating din sa'yo, may kaaway ka ata. Kasi ang nakikita ko dito, parang may pagja-judge. Either ginajudge mo or someone's judging you. Yan, may pagja-judge, may pagmamaliit. Pwedeng sa sarili mo or someone nagmamaliit sa'yo or mamaliitin mo. May mga in-conflict situation, may mga delay o nagkakaroon na pagpapaliban to success, to complete. May unconflict situation talaga. Self-doubt din, ganun na nakikita ko sa'yo. Ano dapat iwasan ni Gemini? I-vice versa mo na lang kasi hindi ko naman binanggit yung pangalan. Bakit kaya ganito nakikita ko, no? May tao kasi nagkakaroon ng interest with someone. May outgoing kayo? May outgoing ako nakikita. Dapat iwasan. May pagsasaayos. Ay mag-ano ka? Magpapaayos ka ng bahay? Or magbibili ka ng bahay, or magkakaroon ng mga pagsasaayos. Kasi may getting together ako nakikita dito. Pero may taong nagbablock Hindi ko alam if you block this person o binlock ka niya. Or ayaw ka lang niyang harapin, o ayaw mo lang siyang harapin. Kasi may tao rin na umiiwas. Alam mo itong tao na to umiiwas siya pero nasasaktan siya. Hindi ko alam why. Maybe ikaw ito or someone? Alam mo yung habang lumalayo siya or umiiwas ang bawat isa or ikaw ito or siya, nasasaktan siya. Sobra, there's a deep wound situation. Pero handun sa sitwasyon na nagtitimpi at nagtitiis siya pero may gusto niya maging masaya at gusto niya ma-achieve yung sitwasyon na yun. May travel kayo? Malaki o malayo o malapit. Okay, when it comes sa iwasan. Sa iiwasan, ang nakita ko sa'yo dito is, you need to trust your emotion. Kumbaga, wag
kang pabigla-bigla tulad ng sabi ko kanina, 'di ba? Huwag kang masyadong ma-overwhelm sa meron ka sa ngayon. Kasi pwede rin iyon is magkaroon ng mag-mess yung situation. Yun. Pag-isipan mo talaga, no? And then also, iwasan mo yung mga maling desisyon sa buhay mo. Iwasan mo na matrap ka. Iwasan mo na magkaroon ka ng mga moody situation or moody type, attitude man yan or any situation. Iwasan mo yung mga tampuhan, masyado kang mag-exaggerated or mga taong exaggerated, mga taong sobrang emotional. Iwasan mo yon. Iwasan mo mga selos-selos, ganyan. Ikaw or sino man yan, iwasan mo yung gumawa ka ng mga bagay o sitwasyon na hindi makakatulong o yung mga bagay na walang kabuluhan. Kasi hindi rin siya makakatulong. O yung mga taong ganun, di ba? Yun. Iwasan mo yung mga, siguro yung mga being a dishonest. Ganyan, sa iba. Or yung mga taong dishonest. When it comes sa dishonest kasi is, pwede rin yun i-connect natin sa sarili natin. Ganyan. Alam mo yung magiging, yung halimbawa, malungkot ka pero, ay masaya ka outside pero malungkot ka naman talaga. Yung mga bagay na hindi mo matanggap, yung mga bagay na hindi mo kaya i-accept, yung mga ganun. Kung paano man yan. And then, yun nga, don't lose hope, ang sinasabi rin dito. Don't take negativity, iwasan mo yun. Huwag kang pa-let down or huwag kang magpunta sa space of a darkness situation. Kumbaga yung magiging malabo ang lahat, magiging gusot ang lahat. Kung, if there is something need to heal, i-heal ang mga bawat sitwasyon sa buhay mo, no? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito. Love, Gemini. Uy. Pwede explain nyo sa akin ito, universe. Sa love ni Gemini. May nalulungkot. Babae. Okay, when it comes sa love, kung ikaw is single, ay, pareho. Pareho. Ano ba yun? Ano ba yan? Wala ka, parang wala. Meron pala. Meron naman. Don't worry. Sa mga single, kasi ang haba kasi niya, no? Parang may pagdadaanan ka muna na isang gusot sa buhay mo, tapos tsaka mo siya tsaka mo siya makikita or mamimit or makakausap yung tao na yon. Maaring iba sa inyo magkakaroon kayo ng communication when it comes to one internet or pwede sa social media mo siya makilala. Pwede naman din ito is nakakausap mo na kasi you feel peace dito sa tao na to. Pero ang nakikita ko dito kasi, biglaan mo lang din nakilala to. Sa iba sa inyo, marami kang kinakausap. Sana hindi to pamilyado or wala siyang connection with someone, ano. Ingat-ingat na lang din. Yan, mag-ingat pa rin kayo. Kasi isipin niyo pa rin palagi kung okay ba yun. Wag pa bigla-bigla, magkakaroon ka ng problema kasi. Yan, there's a burden kasi ako nakikita sa iyo. Yan ang nakita ko ha, sa mga single dyan ha. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong taon na to, oo, nagkaroon ng nagkanya-kanya na talaga, no? Parang hindi yung point kasi na naging mapagmataas yung isa o kaya naman is naging medyo may kalupitan, maybe, nandun yung pagiging naghahari-harian, kung kailangan ako yung masunod, ganito, ganyan, pwedeng gano'n, kumbaga dito sa sitwasyon na ito is naging tanga yung isa. Nag-entitle yung isa, no? Nado yung pag kasi kasi yung isa sa inyo, alam mo pag ginusto niya. Sa mga nagkahiwalay dyan ha, pag ginusto niya. Nandiyo sa point na yun. Yun, yes, na sobrang na-stress, nagkaroon ng
Nagkaroon betrayal, rock bottom, situation. Nagkanya-kanya na rin kayo ng landas nito eh, oh. Nagkanya-kanya ng, pero sinasabi niya they still value you. Nagkaroon lang talaga ng ano eh, nagkaroon lang ng paghihiwalay kasi napagod na yung isa. Hindi ko alam, parang napagod or umiwas talaga siya. Yun ang nakita ko dito. Dahil nagkaroon na, nakakita ng ibang tao, pwedeng ganun. Kung nagkaroon ng third party dito ha. Yun, sa mga connected naman sa iyo o yung mga magkarelasyon, pwedeng LDR kayo. Pero hindi kasi maganda yung energy na nakukuha ko. Hindi ko alam kung alam mo. No? Kasi napaka very independent nung tao na isa. Parang hindi siya sa point, pwede ikaw ito or siya, gagawin ko yung gusto kong gawin. Huwag mo akong kontrolin. Huwag mo akong pakailaman. Ganun. Kumbaga, gusto ko masaya lang. Nandun sa point na yon, gusto ko masaya lang. Yun. Kaya medyo may mga pag-worried situation din ako. Kaya nandito yung pagkikim-kim, ano? Yun. Parang yung may tao dito na nagkikim-kim na kanyang nararamdaman. Pero nakakaramdam siya ng pagod. Pwede kasi dito is LDR yung iba. Bakit nagiging tanga yung isa, universe? Kasi isa dito parang tanga. Parang, sana mahal ka ng ano mo. sana mahal ka ng mahal mo. Yun lang. Or vice versa. Kasi hindi tapat yung energy na nakita ko. Kung may third party kayo, alam mo na yan. Eh kung alam mo naman na hindi siya tapat at tanggap mo, eh why not, diba? Nasa iyo na yun. Pwedeng may malalaman kang katotohanan sa relasyon na to. Or kung ano man yung malalaman mo katotohanan. May ay, oo nga, someone's hiding. Okay, money ni Gemini. Kung saan man yung hiding na yan, pero someone's hiding. Ay, ano yun? Devil, oh. Gumano kasi siya eh. Your money. Okay, pagdating sa iyong money. Pagdating sa money mo, okay naman. You try to make it balance yung money mo. Hindi ko naman nakikita na nagiging stress yung pera mo this time. Kasi it's more on planning ang nakikita ko sa'yo. Siguro meron ka mga gustong bilhin, may mga pinaplano ka na gusto mong pagkagastusan. Andun yung point na nagkakaroon ka ng strategy pagdating sa money mo. Kumbaga may mga bagong plano na nandun yung pananaw sa kinabukasan mo, mga bagong pananaw sa kinabukasan. Siguro marami ka natutunan maybe in the past, and this time napaka very careful mo na this time, pwedeng ganun sa iba. Sa money within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, or 3 years man yan, no? There's a blessing coming in life pagdating sa money. Ibig sabihin there's an abundance. Or nahandun yung renewal or may mga happiness situation ka na mararamdaman kasi there's something growth na mangyayari pagdating sa yung trabaho or sa pera mo man yan. Yun, there's a fullness, no, ang nakita ko sa'yo dito. Pwede rin naman nahandun ka sa point na mas more ka pa magkakaroon ng mga new idea, no, or mga thinking about new opportunity para paano mo siya madadagdagan o paano siya mag-blossom yung pera. Pwedeng nahandun sa point na yun yung iba. Nagkakaroon ng mga pagpaplano. Tingnan natin ang iyong advice. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, ang sinasabi dito is kailangan mo daw, Gemini, magkaroon ng disiplina sa sarili mo. Sa lahat ng bagay, sa pera mo, sa iniinom, kinakain mo, ang sinasabi dito. Tsaka sinasabi rin dito is, kung magkaroon kayo ng pag-self-evaluation sa sarili, umiwas ka sa magkaroon ng mga self-doubt or mawalan ka ng tiwala sa sarili mo, sa mga bagay na gusto mong gawin, sa mga bagay na gusto mong aksyonan, sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong itama. Kailangan sa'yo is clarity, no? Kailangan tayo is you need to decide. Iwasan mo yung pagiging
mataas yung ego, yung pride mo, ganun. If ever lang naman. But we need to use yung bagay na yun in a nice way, no? Yung ego and pride kasi mas makakagood yun. And you need to learn from the past. May mga bagay na kailangan mo ma-awakening. May mga bagay na need to change of decision at kailangan ng transformation. May mga bagay na need to let it go. Yun din naman kasi ang calling sa iyo. Ibig sabihin, may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo ng itama at action ng this time. Gawin mo yung lahat, no, ang sinasabi dito, para mas maging okay yung situation mo this time. Be creative, um, make things happen, ang sinasabi dito. Huwag ka lang huwag ka lang maghintay, kumbaga nandun sa point na yun. No, kung may mga sitwasyon na nakakapagpa-hold pa sa'yo sa nakaraan, this is the time to getting away dun sa sitwasyon. But you need mong ma-accept yung mga lesson doon, di ba? More and wiser and stronger this time, put effort sa lahat ng aspect ng buhay mo. Tanda mo, ikaw yung controller ng buhay mo. You are the driver of your life. Kaya, kung kailan ka pipreno na wag pa bigla-bigla, kung kailan ka andar na wag pa bigla-bigla, baka may masagasaan ka, di ba? Ingat-ingat na lang din, no? Arigatou namaste, God bless.